Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Sabihin nyo nga pong mabilis na mabilis, Amen! Amen! Purihin ang Ama. Masarap pong magpuri sa Kanya, di po ba? Sabihin nyo nga po, salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyo, Panginoong Hesukristo. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu. Manahan ka sa puso ko. Amen. Nawa po, may naramdaman kayo, no? Buhay po ba ang Diyos? Naku, salamat sa Ama. Trangkaso, hindi ka maaring manahan sa tao. Lisan, buhay ba ang Diyos? Kaya, tubig, kailangan ka ng tao. Kaya pag ang tubig ang nawala, patay. Subalit kapag tubig ay nanagana, lumabis, patay. Kaya dapat ay pantay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung minsan may nagsasabing, baka lumabis ka na niyan sa langit. May nakarating na kaya sa langit, dun sa kausap niya na yon. Ba't nasabi niyang baka lumabis ka sa langit? Ay kay sarap kaya naman kung pupunta ka roon pagkatapos ay makababalik ka, no? Nawa nga po, matutunan ng tao ang totoong salita. Nako. Kaya pag ito po, itong awiting binalangkas ni mahal na kapatid na Mami Beth, itong ang tangi kong pag-ibig, mayroon pala ako nito dito. Pagdating dito sa ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang, siya'y aking kapiling. Sa araw-araw, ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan, at ang bawat araw ko ay may kulang. Kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay, si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, dagling napaparang, ligaya ko'y nakakamtan na tuwiran. Ikaw, anak ng Ama, lumigaya ka ba nang ika'y nasa sanlibutan na hinahanap mo tuwina? Nadama mo ba siya nang naaliw kang totoo? Di ba na parang saya? Di ba nabagot ang puso mo habang nasaliw ka ng mundo? Halina, halina kayo, ang tanging nasa ko, tanggapin ang pangaral ko, may gigising sa isip nyo. Ang wagas at totoo, nakikintal sa puso nyo, upang mga buhay, ganap ang ligaya, ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang, siya'y aking kapiling sa aking buhay. Ang puso ko'y tinitigil
ng kagalakan at ang bawat araw ko ay makulay. Kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay, ikaw, Kristong, tinatawag at hinahanap. Lumbay ng puso ko, dagling napaparang, pagkat ikaw ang nakamtan nitong buhay. Ang sarap namnamin kung mula sa damdamin. Subalit kung inaawit mong para ka lang bumibigkas ng mga letrang wala sa damdamin mo't kalooban, pagkatapos tigib ka pa rin ang lumbay. Buhay ba ang Ama? Kaya nabubuhay ang salita sa taong nagsasabuhay. Bumubuhay ang Ama sa patay na tao kung ang Ama ang nasa Kanya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat, mga mahal, ano ang dapat at ano ang marapat? May kasabihan, kung ano ang tinanim, siyang aanihin. Kung ano ang binhi, siyang bunga. Sa makatwid, kung kayo ay binhi ng Ama, dapat ang bunga niya ang siyang makita sa inyo. Sapagkat ang tinanim niya sa lupang ito'y mabuti, hindi masama. Kaya, naghahanap siya't umaasa sa kanyang mga anak na may magbunga ng mabuti at may umani ng masarap. Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O sulong, may tatanong ako sa inyo. Pag marami kang pera, pag nagutom ka, magpunta ka sa mga class na restaurant. Eat all you can. Sige, kain, kain, kain. Natikman mo lahat ang gusto mo. Sarap na sarap ang bibig mo sa mga pinili mo. Di ka na ba muling magugutom? Subalit may hamon ng Ama sa inyo. Ang sino mang lumagok ng kanyang tubig ay di na muli pang mauuhaw. Kaya't ang kumain ng kanyang salita, itong bubuhay sa kanilang diwa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At kung mahirap naman, kampante, kontento na kapag may sinaing. Sasabihin pa nung mayaman, palakas mo naman kang kumain. Sandamukal kayang kanin mo, naubos mo. Ipapares ba naman niya sa kanya? Marami naman ang ulam niya, matakaw din siya. Buhay ba ang Ama? Huwag mag-aagalit. Totoo lamang, mga mahal, ang totoong sinasambit. Tama po ba? Kaya marami siyang kinakain kanin, nagpapagabusog siya sa kanin. Yung mayaman, nagpapakabusog sa mga ulam. Konti ang kanin. Buhay ba ang Ama? Mali po ba tama? Pag minali nyo, managot kayo sa Ama. Buhay ba ang Ama? Sapagkat di ko sinabi ng ganang sariling katang-isip ko, kundi bumaybay ang Espiritu sa mga restaurant class. At nakita niya, santambak ang mga kinukuha, di naman nauubos. Iiwanan, palit na naman ang pinggan. Susulit ang binayad. Sayang, subalit di naalala ang lupad. Magandang umaga, mga mahal. Buhay po ba ang Ama?
Buhay po ba ang Ama? Pagpalain kayo. Alam niyo po, paano po ang pagmamano? Pasko po, Ninong, mano ko po. Mabuti na lang, di mo pinagmano. Subalit, ang Espiritu, pag nagbabahagi sa inyo, patnubayan ka ng Ama. Sa likop, bumbunan mo. Hindi dito. Buhay ba ang Ama? Mahal. Ang gumaganon, tao yon. Gusto kang iuntog. Bakit? May sama na loob sa'yo. Subalit ang Ama, ang wika niya, nang dahil sa pag-ibig ko, anak, nais kong masalikop ko ang buo mong katauhan at maghari sa iyo ang aking espiritu na manalaytay mula ulo hanggang iyong talampakan. Buhay bang Ama? Katotohanan ng saki tinuturan. Tao, hindi yan kayang isipin ng tao at hindi yan ginagawa ng tao. Kaya kung ang tao ang tatanggapin nyo, tao tinanggap nyo, walang nagawa sa inyo. Kaya kung tatanggapin nyo'y hindi tao, subalit mamili rin kayo. Mabuti ba o masamang espiritu? Kaya, nasa inyo ngayon. Tingnan nyo nga katabi nyo. Oh, may nakita ba kayo sa katabi nyo? Ano nakita nyo? Matangos ang ilong. O pango. Mahal. Napakabuti ng Ama. Eto po, binigay niya ako para magpatawa at tumawa rin naman sandali kahit katulad kong bungi yung tumawa. Bit-bit ko po yung ako'y maliligo na eh. Pero napatawa po ako doon sa bata kasi tawa ng tawa po yung anak ko eh, na napilay, na mabait. Ayan. Eh kung sasabihin mo, anak mo yan, eh ba't napilay? Eh bakit si Jesus, anak ng Ama? Bakit pinahirapan ng tao? O kababait talaga ng tao, ano? Magaling magtanong, hindi tanungin ang sarili. Ito po, sabi nung bata, ano bang pangalan nun? Nosebleed, sabi niya. Nagno-nosebleed daw siya kasi yung in-interview niya ay foreigner. Ba, sabi ko, nakuha mo yung dialogue ko. Nosebleed. Nosebleed. Kasi nag-i-English yung foreigner. Tinanong niya na, hindi ka marunong mag-Tagalog? Sabi niya, siyempre naman eh, lalagay ba yun sa camera na hindi mo na in-edit? Ano? No. Kaya lamang, siyempre, nandun na yun sa screen eh, ano? Pampatawa sa tao, pampatawa. Naku, mga mahal. Pero napakabuti ng Ama. Yung live na ganon, doon ka natawa eh. Doon po ako natawa eh. Doon sa sinabi doon. Sabi niya, doon sa di ka marunong mag-English? Sabi, ay mag-Tagalog. A little, sabi niya. Oh, marunong ka pala. Anong alam mo? Kumusta? Sabi niya. Sabi na, sumagot siya. Mabuti naman. Anong mabuti? Sabi niya. At is mabuti naman. Sabi niya. Mabuti naman. Sabi niya. Sabi ko, Diyos ko, Ama ko, tingnan mo nga ang batang ito, nakapagpapasaya ng tao sa edad niyang yaon. At kaya wag po kayong humamak ng kapwa nyo. Pangong-pango.
tuwang-tuwa yung tao dahil sa kabibuhan. Kaya yung mga may anak na pango, wag ikahiya yung pango. Sabi ko, biglang lumakas ang loob ko. Sabi ko, yung apo ko kako, kahit pango ay pwede na. Buhay ba ang ama? Mamahal, ano po ba yung ibig sabihin? Kung minsan po ay pag-aaralan natin ang buhay, ano? Minsan manganganak yung tao pag nakita yung may dadalaw, ano? Sasama pa loob nung ina na dinalaw. Dahil may dadalaw na napakapintasera. Sasabihin, nagbulungan. Kanino ba yung kanakamana yan? Sabi, bakit ikaw? Buhay ba ang ama? Isang araw po, mayroong pares na maganda, gwapo, subalit, ang anak nila'y abnormal. Gumaganon-ganon. Matangos nga ang ilong. Gwapo nga. Subalit, gumaganon-ganon. Di ba kawawa? Mahal. Kapag ang katangian mo'y lumabas, kung ano'y tsura mo, hindi tao may gawa niyan. Tama po ba? Katulad ng delubyo, yung kaganapang trahedya, hindi tao may gawa nun. Anong mga nakikita mo, anong mga naririnig mo? Sisihan, sisihan, sisihan. Masisisi mo bang Diyos? Manapa, salip na sisihan, magsisi na lamang. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kahit ihanda pa nila at hinanda pa nila kung saan titira at saan tutungo, maliban nga lamang kung lilikas na nga sila sa dakong yaon. Kahit ba pinaalam, mapapalikas mo ba lahat sa oras na yun kung walang pera? O di ba may aabutan din? Tama po ba? Yung may salapi makalilipad, sasakay na ang airplane. Kaya lamang pakatandaan ninyo, kung inaanunsyo man ang bagyo at may nakikita ang bagyo, hindi alam kung saan tatamang diretso. Totoo po ba yan? Sapagkat yan ay lumalakad. Tulad ng buhay ng tao, kahit nakikita ito, sabi, hindi pwede sabihin, mamamatay na yan. At ito, sabi, ganyan, ay, matagal ang buhay niyan. Hindi doon. Walang makahahatol, walang makagagawa ng buhay ng sinuman. At walang makapagsasabing, mamamatay na yan, mabubuhay pa yon. Tama baga? Kaya ano ang dapat gawin? Manalig ka na lamang. Maniwala ka't sa hindi, may Diyos na buhay. At maniwala ka't sa hindi, may wakas ang buhay. Sa iba, ang katwiran, basta mamamatay naman talaga lahat ng tao, tama. Mamatay na ng masarap ang nilasap. O, tama. Sapagkat ayaw naman ng Ama na ikaw ay magdusat maghirap. Subalit hindi niya ginustong mamatay kang masamang anak. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Kaya, naghahanap po ba kayo ng kagalingan? Lahat kayo gustong magsigaling, ano? Sino po ba naman ang may gustong may sakit? Ikaw ba gusto mo may sakit? Ikaw gusto mo may sakit? Ikaw gusto mo may sakit? Ikaw? O, mo nga, pati yung walang agad pagtagon nakatugon agad na, hindi. Ikaw. O, pag pala kamatayan at sakit ang itatanong sa'yo, mabilis kang sasagot, ano? Gusto mo mamatay? Ha? Gusto mo magkasakit? Sa makatwid, walang taong gustong mamatay, walang taong gustong magkasakit. Abnormal ang may gustong mamatay at magkasakit.
Kaya lamang, tanggapin mo tao. Sadyang ang tao'y may hangganan, may takdang kamatayan. Sadyang ang tao'y dumaratalang takdang. Siya'y nagkakasakit, subalit kung may pamamaraan pa at bubuhayin pa siya, may kagalingan pa siyang makakamtan. Buhay ba ang Ama? Mayroon namang kwento. Sabi nila, ay, salamat Eka, nakasurvive na naman Eka. Natanggal ng NGT, natanggal na Eka yung oxygen, yung kanya Ekang, ano ba yun? Respirator, yung ganon. Ay, salamat Eka. Ilang pong beses na Eka, yung pabalik-balik. Ay, sa palagay mo, gusto ka ako ng Diyos yun? Yung miyat-miya na ganon? Kayo po, gusto ba ng Diyos yun? Po, alam niyo po kung minsan, hindi lahat ng kaganapan ay kaya hindi pa binabawi ang buhay, ayaw ng Diyos na mamatay pa yun eh. Paano po kaya ninyo paniniwalaan? Subalit maniwala man po kayo at siya hindi. Kung minsan may paraan ng Ama para bumawi lamang ng kabuhayan. Pamamaraan lamang yan na baka sakaling sa nagaganap sa iyo'y magising ka isang araw, makilala mong nagbibigay ng biyaya sa iyo. Buhay ba ang Ama? At hindi puro salita mo. Bay, anong magagawa ko? Nagsusumikap ako. Pinagpapala ako. Pinagpala ako. Bah, lahat ng tao'y gusto'y pagpalain, lahat ng tao'y gusto'y magpala, gusto lahat ay yumaman. At lahat ng taong may pagnanasang umasenso, nagsusumikap. Subalit hindi lahat nakakamit ang yaman sa lupa. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ano ngayon ang umiiral? Ano? Ano, mga mahal ko? Ang nagiging daan. Tingnan niyo guhit ng palad niyo. O, kayo nga po, tingnan niyo nga guhit ng palad niyo. O, pares ba kayo ng guhit ng palad? O, katulad niyo ba ng guhit ng palad? Yan, tanggapin ng tao. Sadyang mayroong yumayaman, mayroong katamtaman, may mahirap ang buhay. Ang tanong, kung lahat ba ng mayaman may magpapaalipin? Meron po ba? Diba kukuha ba kayong katulong para maglaba, mamalansya, maglinis sa inyo? Kung lahat ng mayaman may magbubukid ba, magtatanim ng halaman, mag-aalaga ng isda ninyo? Eh, kung minsan ang tao, binabayaran ko naman ni Ekasya. Mga mahal, maglilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Alalaong baga, panahon lamang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nagkaramaniyahanang, nagkaramaniyahanang, nagkaramaniyahanang. Buhay ba ang Ama? Ay, salamat po sa iyo, Ama. Talagang, you're the best. I love you. Hindi ko po sinadyang akin yon, pero yun ang nabunot ko agad eh. Kaya siyang pinaka-the best sa buhay ko, kaya mahal na mahal ko siya. Sana kayo rin. Kaya lagi niyang sinasabi sa akin, anak, don't say no. Kaya akin pa rin daw yon, pero hindi akin yon mapupunta, may pagtutunguhan. Oh, eto naman sa inyo, naway kayo rin ay ayan, ikaw ang dumadampot, kaya, yan. Yan, gawin mo yan. Yan.
Masarap tumanggap. Don't say no. No, meron pang isa. Ipikit ako, iikot ko muna kung saan makakarating. Agawan pa'y dalawa niyan. Tingnan natin kung makakabuo sila. Oh, sige. Gawin mo yan. Naku po. Now or never. Naku, ituloy mo na anak ang pagbibigay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon pang magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Sa totoo lang po, kathang isip man sa palagay ng tao ang mga binabalita ng kapwa-tao ng mahal na birhen ay nagpapakita kung saan dako, na ang mahal na birhen ay nagpakita kung saan-saan. Subalit ang pawang katotohanan, ang Birheng Maria ay tunay na pinagpala ng Ama, sapagkat siya'y totoo na mananampalataya. Siya'y tapat na mananalig sa Ama. Siya'y totoo na nakipagtotoo, gumawa ng totoo, nagpakatotoo sa tao. Buhay po ba ang Ama? Kaya kung tutulad ang tao sa Birheng Maria, mapapadama, madadama na totoo ang Ama. Buhay po ba ang Ama? Para sa inyo, mga taga-ibang bansa, ngumuya na kayo. Yan. Buhay po ba ang Diyos? Pag pinag-isipan mo bilang pagkatao ka, oo nga, ano? Bakit ka nga ba? Tinatawanan ka ng kapwa mo, hinahamak ka ng kapwa mo, mayroong hindi maniniwala sa'yo, may naniniwala sa'yo. Eh bakit nga ba? Ba't gusto mo pang maglingkod? Bakit nga ba? Nasagot nyo na ba sarili nyo? Ba't naglilingkod pa kayo? Ano ba ang dahilan? Ba't nga ba kayo naglilingkod, mga mahal? May bayad ba kayo? Salamat sa Ama
Salamat po. Alam niyo po, hindi ka naman magiging masaya kung wala dito ang saya eh. At hindi mo masasabi ang mga mabubuti kung masama naman ang isip mo, di po ba? Sa makatwid, pag dumaratal yung mabuting isip mo at nakapagsasalita ka ng mabuting pag-iisip, ang naghahari sa iyo at nagsasalita ka ng mabuting mga salita, ang puso mo ay mabuti rin. Ano po? Ganito po ang dapat gawin. Kung pakikinggan nyo lang at susunod kayo, suriin mo ang sarili mo. Nagagawa mo palang maging mabuti. Nagagawa mong maging mabuti isip mo sa oras ng mabuti ito. Ba't hindi mo mithing magpakabuti? Nasa tao naman po yan eh. Ang nagpapabago ay ang Diyos. Totoo po yan. Subalit, kung binabago ka niya at ayaw mo pa, eh hindi na sa kanya problema at kasalanan. Sa'yo na. Buhay ba ang Ama? Sapagkat araw-araw naman nakahain ang mabubuting gawa niya at mabubuting salita niya. Kukuha ka na lang na anak niya. Pipili ka na lang na gagawin mo. Subalit piliin mo yung alam mong hindi lang sa iyo mabuti, kundi sa kapwa mo'y makabubuti rin. Sa gayon, sino pa ang gagawa ng masama sa kapwa niya kung lahat ay mabuti? Wala po, no? Kaya lang, ba't po kaya hindi pa ipatupad ng Ama? Sasabihin mo, no? Wag po natin siyang pangunahan, mabuti pa, gumawa ka na lang ng mabuti. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, anak, para kung nakita yung aking baboy noon, huwag kang magalit, di kita inahambing sa baboy. Sana naman ay matulad ka naman din sa kanya, sa kanyang kapalaran. Kaya lang, patay na rin siya ngayon eh. Pero hindi pinatay ng kinuha ng Ama, pinatay nung kumain sa kanya. Gusto ko tang tumawa eh. Babalik ko po yung istorya ng baboy. Kasi po nakita ko yung ribs niya eh. Kasi yung baboy ko na yun, anak, butot balat na rin eh. Pumapaid. Buti ka pa nakakalakad eh. Siya hindi eh. Talaga nakahiga na lang. At sabi ng veterinary ko, naku Ekay, libing mo na yan. Manghahawa pa Ekay sa mga katabi niya. At ko kako'y lilibing. Kawawa naman, hindi ko kayang maglibing ng buhay. Patayin mo na Ekay. Hindi ko rin kaya kakong pumatay. Sabi ko, Diyos ko, pag alis niya, Diyos ko, ang itinuro mo sa akin, habang may buhay, may pag-asa, ang idinadatal mo sa akin ay mabuti, hindi masama, kaya nagtataluman sa isip kung patayin ko ba ito o hindi, manaig pa rin ang sayo, Ama. Sabi ko, habang yun namang nasa tabing kulungan niya ganyan ang ganyan sa kanya, pilit na pumapasok dun sa, kasi po, dalawa yun eh. Isang maliit na lugar lang, doon ko siya nilagay, at dito sa isa na may kasama. Pilit na bumagan yun, sinusumbang yung pintuan para makapasok dun sa, gusto pa yatang awayin. Ganyan na tao. Wala nang laban, inaaway pa. Tama ba ga? Ang tao naman talagang lumalaban doon sa walang laban eh. Pero yung kaya niya, muurong siya. Buhay ba ang Ama? Subalit, alam niyo po ba ang Ama, hindi siya umuurang kahit kanino. Eto po, sabi ko, nilapitan ko siya, ginanyan ko. Sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kung mabubuhay ka sa akin ka, kung mamamatay ka sa lupa ka. Tsaka na po ako umalis. Purihin po ang Ama, tingdadalawin ko siya. May suka, kasabay ang puwit.
Hindi alam ng veterinary kung ano sakit niya. Nagsawa na eka ako, iba-ibang gamot na sinaksak ko dyan, hindi ko na eka alam kung ano sakit niya. Sabi sa akin, ay kung ano man ka akong sakit niya, pagka gustong gumaling yan, magagaling pa rin. Purihin ang ama. Alam mo, tumubo ako doon. Totoo po yan. Naririnig po tayo ng Diyos. Hindi ako nagsisinungaling. Sapagkat mahirap manguto sa inyo. Utuin ko lang kayo para maniwala kayo sa sinasabi ko. Para ano? Binayaran niyo po ba ako? May bayad po ba kayo? Wala. Kaya lang ang kadakilaan ng Diyos dapat niyong makita. Kahit sa baboy may magagawa siya. Kahit sa anong uring may buhay, kapag ginusto niya, may magagawa siya. Buhay po ba ang Diyos? Isang araw, tuloy pa rin po ako naglilingkod. Aba, nang pumunta ako sa kulungan ng baboy, nakatindig. Sabi ko, aba, tumatayo ka na pala kako. Kumuha ko ng konting pids, nitsahan ko. Ma, ginanon niya. Ay, Diyos ko. Sabi ko, salamat, purihin ng ama. Hindi po ako nalugi sa kanya. Bakit po? Aba, hindi naman siya kumakain. Hindi siya kumakain. Anong ikalulugi ko? Tama po ba? Abay, nung kumain naman, bumilis tumaba. 83. Naging timbang. Tumubo ako sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Ba, sabi ko naman, Panginoon, pwede po bang kainin yun? Nagkasakit? Wala na nga siya sakit, anak eh. Gumaling nga siya eh. Sapagkat kung may sakit pa yan, patay na. Salamat po, Panginoon. Mga mahal na kapatid, kuminsan tayo maselan. Kuminsan na may double dead, kinakain. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Oh, buhay, ganun pala eka, may sakit. Oh, bakit yung biniling mura para mabili ng mahal? Hindi nyo alam, tinanong nyo ba yon sa tindera? Hindi, aminin yun. Buhay ba ang ama? Mahal! Napakabuti ng ama. Maraming sikreto ang buhay. Subalit gaano man kalalim ang sikreto, ang Diyos walang masisikreto sa Kanya. Kaya ang buhay nyo'y ibigay, ipagkatiwala nyo sa Kanya, at ibahagi nyo ang puso nyong totoo, hindi bato. Magandang umaga po sa inyo, sa araw at oras na ito. Buhay nga po ba ang Diyos? O sige, pag magriregalo ka ba sa kapwa mo? Diba, riregaluhan mo ako. Abot mo nga yung panyo mo, abot mo nga. Sabi ko, masaya ka ba? Hindi po ano. O halimbawa naman, sumibangot ka nga. Sumibangot ka. Hindi ka marunong sumibangot. O, diyan ako hindi maniniwala. O, sibangot. Hindi ko po alam. Dito na lang ako sa sibangot. Sibangot ka nga ng konti. Bigay mo nga sa akin yung kamay mo. Sibangot. Ganun na ba sibangot mo? Sige. Halimbawa, kinuha ko yung kamay mo, nakasibangot ka. Ano kaya mararamdaman ko? Kukunin ko pa ba kamay mo o hindi? Hindi na. Iwanan kita, no? Subalit ang ama po, ano man ang itsurang iharap nyo sa kanya, tanggap pa rin niya kayo. Buhay ba ang ama? Hindi niya tinitingnan kung ilang pilegis ang pagkakulubot ng noo mo sa galit mong sunod ka ng sunod dahil lang may hinihiling ka. Eka, puro na lang ba sakripisyo, kapalit ng aking hinihiling? Sobra naman ang Diyos na yan, ha? Mahal, tandaan po ninyo, hindi ngayon nagsakripisyo ka ay pinagsakripisyo ka ng Diyos mo dahil doon sa hinihiling mo. Kung hindi, ang sakripisyo na yan ay isang patutuo mo na sa kabila ng iyong pinagdaraanan, dahil may kagustuhan ka sa Kanya na para Kanyang ibigay, ay
ibukal sa loob mo pa rin tinatanggap yaon. Hindi, nagsasakripisyo ka nga, masama loob mo. Nagsasakripisyo ka nga, pagkatapos na naibigay sa'yo, tapos na rin ang sakripisyo mo. Hindi ganon. Sapagkat hindi naman sinabi ng Diyos, anak, hilahod muna kita sa hirap bago kita pagbigyan. Hindi po. Sapagkat ang lahat ng araw, nakikibaka kayo, buhay pa rin kayo, ano po? Oh, di ba? Di nakatawa ka ngayon. Oh, baka pag-uwi mo naman iba na naman ang Diyos ko, problema ko sa... Purihin ang Ama. Yan ang pawang katotohanan. Oh, kausapin mo nga yun. Nahanap kita kahapon Siya nakakakita pa, ikaw hindi ano. Pero salamat sa Ama. Pinagaling niya. Buhay ba ang Ama? Mamahal! Alam niyo po, tanungin ko kayo. Halimbawa, inutusan ka ng ina mo. Ano? Anak, kuhanin mo nga yung pinggan dun sa kabila na yon. Utos na lang siya ng utos sa'yo. Puro pinggan ang pinakukuha. Kay gutom na. Hindi kaya masabi mo isang araw, wala ka nang ginawa sa akin, ina. Kundi utusan mo akong kumuha ng pinggan, kailan mo ba ako bibigyang pagkain? Di kaya magsalita ka sa iyong ina? Na bakit puro pinggan na lang ang inuutos mo sa akin? Bakit hindi mo naman ako bigyan ng pagkain nang mapawi ang gutom ko? Sa palagay ninyo, kung puro hirap, sakit at dusa ang nakalaan sa tao, makikilala ang Ama? Hindi. Sa makatwid, ang mga pinagdaraanan ay huwag niyong ipalagay na sakit at dusa nang hindi kayo nahihirapan, nang hindi kayo nabibigatan, nang hindi kayo nasasaktan, at maluwag niyong dinadala. Kaya lamang kayo nahihirapan sapagkat iniisip ninyo mahirap. Sapagkat dinadama ninyo masakit. Sapagkat tinitimtim ninyo mabigat. Subalit kung kayo'y totoong tumatanggap, magaan ninyo na isasadsad. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Sapagkat walang ibibigay ang Ama na mabigat. Sapagkat walang makakakaya noon. Walang makakabigay sa iyo ng mahirap na Ama mong mapagmahal at mapagkalinga sapagkat hindi niya binuhay ka para pahirapan. Kundi, ang mga bagay na tinatamas at kinakamtan mo para lamang lalo mo pa siyang makilala, madama, at hanapin mo siya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. Yamang naituran mo na Ama, ang marapat sa kanila. Kanilang pangunawa ay ganap na buksan. Sa gayon, ang sayo ay nakapagdulot ng mainam na damdamin. Tuwirang ika'y nasyahan at nagalak. At kung paano ang iyong galak, ang kaloob mo'y higit na kagalakan. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. Buhay ba ang Ama? Samet. Ano nga pangalan mo, anak? Hernan Samuel. Tingnan mo si Hernan. Oh, tanungin mo nga, Hernan. Tanungin mo, Hernan. Tanungin mo, Hernan. Dali.
Hernan. Hernan. Tikas-tikasin mo naman. Nakakahiya. Macho ka ba niyan? Sabi mo, Hernan? Uy! No! Sabi mo, Hernan! Kumusta ka na? Ay, ganun na. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Biglain mo naman ng kaunti. Sabihin mo sa kanya, Hernan, Samuel, tingnan mo ako. Salangang pa ako. Pero lumalaban ako sa buhay. Masaya ako. Maging masaya ka rin. Oh, shake your hands. Oh, Samuel, ano sagot mo? Ay. Ano sagot mo? Thank you. Ay, buhay! Buhay po ba ang Diyos? Mamahal. Kanya-kanya po. Minsan alam niyo po, pag ako'y nakahiga at nakikinig ako ng mensahe, natatawa akong mag-isa sa sarili ko. Diyos ko, hindi ko pinangarap maging artista. Hindi ko pinangarap maging mangangaral. Hindi ko pinangarap na maging dramatista. Ano po? Pero salamat po, purihin ang Ama. Kung hindi po sa kaloob na ito, hindi ko makakaharap ang mga batang ito. Hindi ko kayo makikilala. Hindi ko makikita ang pagkilos ng mundo. Hindi ko masusuri ang kaganapan sa mundo. Hindi ko madarama ang Diyos na sa tao, sa lahat, tayong lahat, siya ang bumuhay. Pagpalain kayo. Halina po kayo, mga minamahal ko.